Yan, magandang araw po mga kapatid. Ito po yung ating ikalimang lesson para po sa ating discipleship. At sa katatapos po na topic natin patungkol po sa church, ngayon naman ay tatalakayin natin ay ang kasaysayan ng church o history. Bali, basic church history po yung ating pag-aaralan ngayon. So upang maunawaan natin ang pinagsimulan nito at magkaroon tayo ng malinaw na ideya kung paano nga ba nagsimula ang church. Now, sino ba ang founder ng church or the Christianity? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Sabi sa Matthew chapter 16 verse 18, binanggit ni Jesus yung church. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church. And the gates of Hades will not overcome it. So maraming mga nagbigay ng interpretation patungkol dito na si Peter daw ang founder, no? Siya yung pundasyon ng church. Hindi. Ngunit ito, ayon sa passage is, ang context nito ay patungkol sa pag-build ng church. At ang kausap ni Jesus dito ay si Peter. Ang sabi niya, I tell you that you are Peter. Ang sinasabi ni Jesus, si Simon Pedro ay, yung pangalan niya na Peter, na sa Greek, ito ay Petros. Ito ay may kahulugan na bato or small stone. At sumunod yung statement na, and on this rock, sa Greek naman na ito, yung rock na ginamit doon ay Petra, na ang ibig sabihin ay malaking bato. So ang sinasabi ni Jesus, si Peter ay bato, at sa malaking bato ay itatayo ko ang church. So, sino ba yung malaking bato na tinutukoy doon? Walang iba kundi si Jesus yung malaking bato na yon. Ngunit si Peter ay nakakonect sa building ng church, yung pasimula ng church. Pero hindi siya yung foundation, hindi siya yung malaking bato, kundi si Jesus yung malaking bato na yon. Ngunit si Peter ay malaki ang naging role sa pagsisimula nito. Siya ang unang nangaral ng ebanghelyo patungkol kay Jesus sa day po ng Pentecost. At sa Acts chapter 10 ay nangaral siya ng ebanghelyo sa mga Gentiles. Ngunit si Jesus ang founder o foundation ng church, hindi si Pedro. Kasi yung binigay na authority sa mga sumunod na chapter ay ibinigay din sa mga apostles. Now, so for us to understand yung tinatawag na history niya, pag sabi natin history, may timeline. Meron siyang mga pagkakasunod-sunod. So, dapat maunawaan muna natin yung mga gamit katulad ng dates o terminology of dates. Pag sinabing BC, ibig sabihin nito ay before Christ. Pag sinabi naman ng AD, ito ay sa Latin, ang ibig sabihin ay Anno Domini, ang ibig sabihin ay in the year of our Lord. So, paano ba natin maunawaan yun? BC and AD are commonly used to count years in time. So, ang BC ay ginagamit para lagyan ng tanda na ito ay bago ipanganak si Jesus at ang AD naman ay pagkatapos siya maipanganak. So, for example, pag sinabi natin 532 BC, it refers to the time before Jesus Christ was born. So, bago ipanganak si Jesus Christ, 532 BC ang ibig sabihin. So, 532 years before AD. So, ang AD naman, for example, pag sabing 30 AD, yan yung panahon na 30 years old si Jesus in the year of our Lord. So, at magsisimula na siya na mag-ministry. So, ganun po. Pag sabing 68 AD, yan yung mga panahon ng persecution ng church. So, in the year of our Lord. Pero later on, nagkaroon din niya ng pagbabago. Pero para maunawaan lang natin. So, punta na tayo sa timeline niya. 33 AD, no? Ito po yung panahon na simula po ng church. Ibig sabihin, ito rin po yung panahon na namatay si Jesus Christ. So, nagsimula na po yung church, yung disciples and followers of Christ movement at panahon po ng Pentecost time. Yung pagpuspos ng banal na spirito sa mga believers. 46 AD, medyo tatalon-talon na po tayo. No? 46 AD, the start of Paul's ministry. So, nakakilala siya sa Panginoon, then nagsimula na siya mag-ministry. Naglayag siya to share the gospel. 56 AD, Paul sailed to Rome. Punta siya ng Rome. 64 AD, Great Fire in Rome. Ano ba ibig sabihin ng Great Fire in Rome? Ito po yung time na
ibinintang sa mga Christian yung sunog, no, na ang may kagagawan nun ay si Emperor Nero. 65 AD, persecution of Christians and imprisonment of Paul. So pinahuli na po yung mga Christian, nagkaroon na po sila ng matinding persecution. 68 AD, dun po namatay si Paul. Now, nung talo na po tayo sa 303. Noong 303 AD po, si Emperor Diocletian lalo pang pinaigting yung mga persecution ng mga Christian. Ito po ay nagresulta ng thousands of deaths. Yung mga meeting ng mga Christian ay pinagbabawal, pinapasunog ang lahat ng mga religious materials. They wanted to terminate Christianity that time. So, AD 312, Emperor Constantine, who were converted into Christianity, issued the Edict of Milan na nagsasabi na ipahinto na o ihinto na ang persecution ng mga Christians at na ma-restore yung kanilang mga property. So also this time, natapos na po yung paggamit ng AD. You know, this time, nahinto na yung paggamit ng AD sa mga dates. Now, nung Age of Ecumenical Councils, pag sabi natin Age of Ecumenical Councils, ito po yung pagtatayo po ng mga council na siyang nagbabantay po ng mga tinatawag po ng mga teachings. No, 325 to 451, Age of the Great Ecumenical Councils. So, ang mga issue noon that time is mayroong yung doctrine po ng Trinity, at yung Arianism, and clarifying the relationship of the Holy Spirit to the Father and Son. So, yan yung po yung mga age po ng Ecumenical Council para bantayan yung mga Christian doctrine. At may mga binuo pang mga church councils para bantayan pa ang mga tinatawag po ng mga katuruan. Then, nung 1054 AD, nagkaroon po ang tawag po dito ay Great Schism o the Great Church Split. Bakit ba nagkaroon ng split that time? Because ang West ay nag-iiba ang turo at ang East ay nananatili sa biblical doctrine. Ito po ay separation of Catholic in Western Europe and Orthodox Church in Eastern Europe. So isa lang po sila that time, bago po mag 1054 AD, pero that time, nag-split na po sila. The Western churches became the Roman Catholic Church. The Eastern churches become the Eastern Orthodox Church. Ang theological difference ng dalawa ay ang West ay mas susundin nila ang Pope, yung teaching po ng Vatican, kasi naniniwala sila na ang Pope ay substitute ni Jesus Christ dito sa lupa. Ibig sabihin, halos katumbas. At hindi pwedeng mag-asawa ang priest at mga minor practices ng communion. So, meron din mga political reasons nung 1054 AD. So, nag-separate. Ang Orthodox po ang nanatili sa tinatawag po na biblical doctrine o biblical teaching. Nung start po ng Reformation, 1517, Martin Luther, isang German monk, posted his 95 theses on the door of the Castle Church of Wittenberg, protesting about the teachings of the Vatican, of the Roman Catholic. So nag-post po siya ng 95 theses. 1518 to 1648, pagputok po ng Protestantism na sinimulan po ni Martin Luther, ay na-encourage, nag-spark po yun yung fire para ilaban yung mga katuruan talaga ng Biblia. So 1518 to 1648, Age of the Reformation. So na-encourage po sila Ulrich Zwingli, sila John Calvin, ang mga Menno Simons, sila John Knox. So nagpupush po sila ng church reform. So ang tawag po doon is Reformation era. So sino ba si Martin Luther? Si Martin Luther po started the Reformation, the so-called Protestant Reformation. Siya po ay German monk, Catholic priest, professor of theology. So siya rin po nag-post ng 95 theses at the door of Castle Church at Wittenberg, Germany.
at the breakaway of the Roman Catholicism and Protestantism as Western and Eastern Europe Christianity. So, nagkaroon na po ng distinction. It was called as the start of Reformation era. Sino naman si John Calvin? Siya po ay isang influential French theologian and pastor during the Protestant Reformation. He was a principal figure in the development of the system of Christian theology later called Calvinism. So, makikita ko natin yun. Hindi pa natin napag-aaralan yung tulip eh. So, ano po siya? Yun po yung basic po ng 5 points po ng doctrine po ng salvation. So Calvin fled to Basel, Switzerland, where he published the first edition of his seminal work, Institutes of the Christian Religion, in 1536. So yan po yung panahon na yon. Now, ano ba yung mga denomination? Reformed Christianity developed in Switzerland based on the teaching of Ulrich Zwingli and John Calvin. When it spread to Scotland under John Knox, the Reformed faith, because Presbyterianism, Switzerland was also the birthplace of the Anabaptists. So, meron pong mga grupo ng Protestant, meron pong grupo ng mga Reformers o Reform at nagkaroon po ng Anabaptist na pinagsimulan naman ng mga tinatawag po ng mga Baptists. So, may Mennonites, may Quakers. So, doon po nanggaling sila sa Anabaptist. Ang Anglicanism naman was established in 1534 when England's King Henry VIII broke from the authority of the Pope. So, nag-split din sila, umalis din sila noong 1534 and became Episcopalianism in America. Then, Methodism, based on the teaching of John Wesley, also have its roots in Anglicanism. So, yung Methodism galing sa Anglicanism. Now, ito naman, punta na tayo sa Protestant church history in the Philippines. Sa Pilipinas, Protestant Christianity arrived in the Philippines during the late 19th century and the early 20th century. These denominations were introduced mostly by American missionaries at that time, although some were founded locally. So, nung 19th century, panahon pa po ng bago po kumalas o bago po mapalaya ang Pilipinas sa pananakop po ng mga Espanyol, meron na pong mga American missionary na nakarating dito. But Protestantism developed in the Philippines after the Spanish-American War, when the United States acquired the Philippines from the Spanish with the 1898. So panahon po, 1898, nagsimula na po ang Protestantism. In 1901, the Evangelical Union was established in the Philippines to coordinate activities amongst the Protestant denomination and lay the foundation for an indigenous religious movement. So, meron lang po silang isang pangalan. Whether mapabaptist ka, Methodist ka, anumang group mo, pero isa lang ang napagkasundoan nilang pangalan at yun ay ang evangelical. So, yung pong tawag doon ay evangelical. So, noong 1898, after the defeat of the Spanish in the Battle of Manila Bay by the U.S. Navy's Asiatic Squadron, Presbyterian, Baptist, and Methodist leaders met in New York to discuss how to bring Protestant to the Philippines. The result was a committee agreement of the missionary enterprises, dividing up places of ministry to avoid future conflicts among themselves and their converts. So doon po sa pag-usap nila, nag-usap na po sila regarding kung saan mapupunta yung mga Baptist, kung saan area sila, yung mga Methodist. So nagkanya-kanya na po sila ng lugar. Only one Protestant church would be started in each area. So para hindi po magkakaroon ng conflict. The committee agreement, which led to the territorial division of the Philippines, was one of the accomplishment of mission enterprises in the Philippines. The meeting was followed by another gathering in 1901 by the early missionaries in Manila to further discuss the committee agreement with 3 specific major agenda items. So sumama na pati yung mga missionaries po from na nandun po sa Pilipinas. Ang agenda nila is to organize evangelical union. Ibig sabihin, isa lang talagang pangalan nila dapat, 'di ba? Ganun yun ano ng pagdalaganap ng salita ng Diyos o ng grupo o ng church. Then choose a common name for Protestant churches and delineate the geographical work allotments for each church. So nagkaroon na po sila ng kung saan sila pupunta.
At from 1898 to 1905, there were different Protestant missions agencies joining the committee agreement. So, yun po yung simula. So, kung tatanungin natin, bakit tayo magkakaiba-iba ng pangalan, na dapat, di ba, isa lang. Samantalang ibang mga grupo, ibang mga katulad po ng, ay isa lang yung kanilang pangalan. For example, INC, Dating Daan, di ba? Yan yung mga, patayong mga born-again churches ay magkakaiba. So, isa lang dapat, Evangelical Union. Nga lang po, later on, nagkaroon na po sila ng tinatawag na hindi na po nagkasundo sa iisang pangalan. So, meron na pong, kaya nagkalat na po yung mga Baptist, Methodist, tapos meron pa tayong tinatawag na Pentecostal, pero iba po yung Pentecostal oneness. So, pag sabi pong Pentecostal, meaning, Trinitarian pa rin po sila, the same po ng ating tinatawag na pananampalataya. Magkakaiba lang po sa minor na teaching. So, then, ito po yung iba't ibang klase ng mga denomination. So, tayo po ay bahagi ng Reformed Church, ang Bread from Heaven Christian Church. Ito ay nagsimula sa Pleasant Hills Church of God. At ang nag-church plan dito ay si Pastor Gary Espiritu, dated mga 1992 o 1994. Then, hinawakan ito ni Pastor Bobby Navarro, 1998. Kasama po ang yung lingkod, si Pastor Jerry, as a worker that time. So, nagkaroon siya ng nung 2005, nagkaroon po ng mall ministry sa SM Fairview. But bumalik siya as community church uli nung September 2005 din. So at the time, dahil ilang family na lang silang nakabalik as community para uli itong nagsimula sa una. So may mga pastor naghawak sa church mula 2005 to February 2015. So, noong April 2015 ay na-install si Pastor Jerry as new pastor of the church. And 2016, the church was declared as organized church. Pag sabi natin organized, meron na siyang kakayanan na tumayo sa sarili niyang paa. Self-supporting na siya, self-propagating na siya. So, at namamanage na po niya yung kanyang tinatawag po na affair o yung mga activities po ng church. So, kung titingnan natin yung pagkilos ng Panginoon mula simula hanggang ngayon, ang Diyos pa rin ay kumikilos sa kanyang iglesia. So, meron tayong reflection question. Ayon sa kwento ng church, kung kailan ito nagsimula, saang parte ng church history ka nagkaroon ng interest? So, kung babalikan, maaari mo pong balikan ito, yung mula sa simula na iyo pong pakikinig. Ano ang iyong nasa isip patungkol doon? Then, meron ka bang gustong ibahagi patungkol sa ating napag-aralan? Yun po yung ating magiging discussion doon sa ating pong discipleship class. So, magandang araw po sa inyo mga kapatid. Naway makatulong ang ating pag-aaral, ang ating discipleship sa ating pong pananampalataya upang tayo maging matatag at nakasandig ang pananampalataya sa Panginoon. So, magandang araw po sa inyo mga kapatid.